Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 4 na po ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat si Arthur kasama ang kanyang pamilya, ang pamilya Helstia, at ang grupo ng mga Twin Horns Adventurers ay magkakasamang bumiyahe sa karwahe patungo sa Helstia Auction House para sa ingrandeng pagdiriwang ng ika-negatibo 10 anibersaryo nito. Ang biyahe ay puno ng kasiyahan at tawanan habang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang lahat. Si Adam, isa sa mga adventurers, ay namangha sa kwento ni Arthur tungkol sa kanyang pagbagsak sa bangin at pinuri ang kanyang katatagan. Samantala, sinabi ni Helen, isa ring miyembro ng Twin Horns, na bihira sa mga adventurers at maging sa mga maharlika ang makapagbuo ng bond sa isang mana beast. Ngumiti si Arthur at sumang-ayon, iniisip ang kanyang bond kay Sylvie, isang baby dragon na napakahalaga para sa kanya. Pagdating sa auction house, sinalubong sila ng dalawang yumuyukong butler, at bumaba si Arthur ng karwahe, labis na humanga sa karangyaan ng Helstia Auction House. Sa loob, namangha siya sa mga bihirang kayamanang nakadisplay, mga beast cores, kakaibang artifacts, at mga nilalang nakakaiba ang anyo. Kabilang na ang isang malapusa ang mukha, ngunit may katawang parang tao, at mga paang hindi niya maipaliwanag, na lalo niyang ikinagulat at ikinatuwa. Ang auction house ay nagdaraos ng isang malaking selebrasyon na inaabangan ng mga maharlika at adventurers mula sa iba't ibang lugar. Sabik na makakita o makabili ng mga natatanging gamit na matagal na itinatago at mahigpit na binabantayan para sa espesyal na okasyong ito. Si Vincent Helstia, ang punong abala ng event, ay abala sa pagbibigay ng mga tagubilin sa kanyang mga tauhan para matiyak na maayos ang takbo ng lahat, habang si Reynolds, ang ama ni Arthur at pinuno ng mga gwardiya, ay nagbibigay ng utos na magsagawa ng regular na pag-ikot. Napaisip si Arthur sa husay ng kanyang ama bilang leader, at natuwa siya na mas nakikita nito ngayon ang kanyang dating kasamahan bilang kaibigan. Si Helen ay sinabi na ang Twin Horns na pinamunuan ng kanyang ama noon, ay nagbahagi ng mga alaala, at pinuri si Reynolds sa kanyang pamumuno. Sa loob ng auction house, tinawag siya ng kanyang ina, si Alice, para samahan siya at sinabing susunod sina Vincent at Reynolds. Napanganga sila sa ganda at lawak ng loob ng auction house, isang patunay ng karangyaan at prestihiyo nito. Habang pinagmamasdan ni Arthur ang entablado, naisip niyang talagang napaka-impressive ng lugar na ito. Tinanong ni Tabitha, asawa ni Vincent, kung ano ang masasabi niya sa auction house, at pabirong sinabi ni Arthur na parang maliit na bagay lang ang salitang house para ilarawan ito, na ikinatawa ni Tabitha at Alice. Niloloko naman siya ni Lilia, anak ni Vincent, na mas lalo pa siyang mamamangha pagdating sa mga pribadong viewing rooms sa itaas. Habang umaakyat sila, napansin ni Ellie, nakababatang kapatid ni Arthur, ang napakaraming tao sa ibaba. Nag-enjoy sina Tabitha at Alice sa kanilang inumin, habang sina Lilia at Ellie ay naglaro ng pok-pok, isang mas advanced na bersyon ng clapping game gaya ng bahay kubo sa Pilipinas, na nagpasaya lalo sa eksena. Napatingin si Arthur sa kanyang pamilya at napangiti habang nakikita ang kasiyahan nila. Ngunit biglang dumating ang isang butler at nagsabing darating na ang mga i-guest. Lalo pang uminit ang excitement nang ipakilala ni Vincent sina Haring Blaine Glader, Reyna Priscilla, Princepe Curtis, at Prinsesa Kathleen. Naramdaman ni Arthur ang bigat ng presensya ng mga royal family. Katulad ng naramdaman niya noong nasa Eleanor pa siya, kaya't agad siyang yumuko bilang paggalang. Magiliw na binati sila ni Haring Blaine at sinabing mga kaibigan din niya ang mga kaibigan ni Vincent. Kaya't pinatayo niya silang lahat at hinikayat na mag-enjoy sa event. Ipinahayag din ni Reyna Priscilla ang tuwa sa pagkakaroon ng masayang kasama sa halip na puro gwardiya lang. Bigla namang napansin ni Sylvie, ang mana beast ni Arthur, ng Reyna at humanga ito sa kakaibang itsura at katalinuhan ni Sylvie. Ipinakilala ni Arthur si Sylvie at ipinaliwanag ang espesyal nilang koneksyon, isang mental bond na higit pa sa simpleng pagsunod. Labis itong ikinagulat ni Sebastian, Commander Mage ng Hari. At agad nitong gustong suriin si Sylvie. Ngunit pinigilan siya ni Haring Blaine, ipinaalala na hindi iyon ang tamang oras at lugar para mag-aral ng pet, at pinaalalahanan siya ng kanyang tungkulin.
Agad na yumuko si Sebastian at humingi ng paumanhin, samantala, inanyayahan ni Tabitha ang mga maharlika na maupo na upang magsimula na ang auction. Habang umaalis si Arthur, napaisip siya sa kakaibang naging encounter nila kay Sebastian, ngunit higit pa roon ay nasabik siya sa mga kaganapan at mga kayamanang maaring makita at maranasan sa espesyal na araw na yon. At dito nagtatapos ang chapter 4 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay mga ka-TV at maraming salamat.